Kabanata 6. Ang pagbabalik at pagkakasundo. 2 taon ang lumipas mula nang simulan namin ni Anton ang aming buhay sa lalawigan. Mga taong puno ng hirap at pagod, ngunit higit na puno ng ligaya at pagmamahalan. Nagsimula kami sa wala. Nagtrabaho ako sa palengke habang siya naman ay nagbubukid at gumagawa ng iba't ibang gawain. Kahit minsan ay kulang ang kinikita at maputik ang aming mga kamay, hindi kami nagreklamo. Sa bawat gabi na magkasama kaming kumakain ng simpleng hapunan, alam kong ang lahat ng sakripisyo ay sulit. Dito ko napatunayan na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ginto o salapi, kundi sa pagmamahal at pagtutulungan. Sa loob ng panahong iyon, hindi kami tuluyang nakalimot kay Don Bostabo. Madalas kaming magkwentuhan tungkol sa kanya, kung maayos ba ang kalusugan niya, kung iniisip ba niya kami. Alam ni Anton na kahit ano pa man ang nangyari noon, ama pa rin niya ito, at nananalaytay pa rin sa kanya ang dugong Bostabo. Isang gabi, habang pinagmamasdan namin ang mga bituin, nagdesisyon kami. Elaine, malumanay na wika ni Anton habang hawak ang aking mga kamay. Matagal na tayong malayo. Nakita na natin kung paano mamuhay ng marangal sa sarili nating sikap. Sa tingin ko, panahon na upang umuwi tayo. Panahon na upang harapin natin si Ama, hindi bilang mga takas, kundi bilang mga taong nakatayo sa sariling paa, na puno ng kaba at pag-asa ang aking dibdib. Matagal ko nang hinihintay ang sandaling ito, ngunit takot pa rin akong muling tumapak sa bahay na naging saksi sa aming nakaraan. Ngunit sa pagkakataong ito, kasama ko si Anton at mayroon kaming dalisay na hangarin. Ang makipagkasundo at ibalik ang nawawalang kapayapaan. Pagdating namin sa Maynila, tila pamilyar pa rin ang lahat, ngunit iba na ang pakiramdam ko. Naglakad kami patungo sa malaking tarangkahan ng mansyon ng mga Bostabo. Dahan-dahang itinulak ng bantay ang pinto. At sa pagkakataong ito, hindi ako pumasok bilang kasambahay na nakayuko at takot, kundi kasama ni Anton, nakatayo ng tuwid at puno ng dangal. Nakita namin si Don Bostabo na nakaupo sa kanyang paboritong silya sa hardin. Luma na siya, mas maputi ang kanyang buhok, at kitang-kita ang pagod sa kanyang mga balikat. Nang makita niya kami natigilan siya, dahan-dahan siyang tumayo at tinitigan kami ng matagal, parang hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Lumapit si Anton, yumuko ng bahagya bilang paggalang, at nagsalita ng may lambing at pagmamahal. Ama, nandito na po kami. Umuwi na po kami. Nanginginig ang mga tuhod ko habang nakatayo. Ako sa likuran ni Anton, hinihintay ko ang kanyang magiging reaksyon. Kung galit pa ba siya? Kung itataboy ba niya kami? Ngunit sa halip na galit, nakita ko ang pagpatak ng luha mula sa mga mata ng matanda. Dahan-dahan siyang lumapit at tinitigan ang kanyang anak mula ulo hanggang paa. Nakikita ang mga bakas ng hirap at gawaing pisikal sa katawan nito. Anton, anak ko. Bulong ni Don Bostabo at sa unang pagkakataon, narinig ko ang kanyang tinig na puno ng pagmamahal at pagsisisi. Akala ko ay kinalimutan niyo na ako. Akala ko ay iiwan niyo na akong mag-isa sa yaman at karangyaan na ito. Bumaling siya sa akin. Napalunok ako at yumuko, ngunit hinawakan niya ang aking braso at dahan-dahang itinaas ang aking mukha upang magkita kami ng mata. Wala na ang dati niyang higpit o banta. Nakita ko lamang ang pag-unawa at pagtanggap. Elaine, wika niya ng mahinahon. Patwad. Patawad sa lahat ng sakit, takot at gulo na idinulot ko sa inyo. Noon, inakala kong ang yaman at pangalan ang pinakamahalaga sa lahat. Akala ko ay sapat na yon para maging masaya ang anak ko. Ngunit noong umalis kayo, noong nakita kong malungkot at walang sigla ang lahat dito, napagtanto ko ang katotohanan. Walang halaga ang lahat ng ito kung walang kasiyahan at pagmamahal. Hinawakan niya ang kamay ni Anton at inilapat ito sa ibabaw ng aking kamay. Pinagdugtong niya ang aming mga palad. Nakita ko na ang sakripisyo ninyo. Nakita ko kung paano kayo nagtiis at nagtulungan. Napatunayan ninyo na totoo at dalisay ang inyong pag-ibig. At dahil doon, tinatanggap ko na kayo. Elaine, hindi ka na lamang isang kasambahay para sa akin. Ikaw ang babaeng nagturo sa amin kung ano ang tunay na kahulugan ng pagmamahal at pagsasakripisyo. Napaiyak kami sa tuwa at ginhawa. Ang lahat ng pagsubok, ang paghihiwalay, at ang mahabang paglalakbay ay sa wakas ay nagkaroon ng magandang wakas. Niyakap ni Don Bostabo ang kanyang anak at kasama ako sa yakap na yon. Yakap ng isang ama na sa wakas ay naintindihan na ang lahat at yakap ng isang pamilyang muling nabuo. Mula noon, nagbago ang takbo ng buhay sa loob ng mansyon. Nanatili kami roon, hindi upang maglingkod o maghari-harian, kundi upang pamahalaan at pagyamanin ang lahat ng ari-arian, gamit ang mga aral na natutunan namin sa labas. Ang yaman ng mga Bostabo ay naging daan na upang tumulong sa iba at ang aming pagmamahalan ay naging halimbawa na ang tunay na pag-ibig ay kayang tumawid sa pagkakaiba ng antas.
sa kapangyarihan, at sa anumang pagsubok na dala ng tadhana. Ako si Elaine, dating simpleng kasambahay, at ngayon ay bahagi na ng pamilyang minsang nagkagulo dahil sa akin. Ang aming kwento ay patunay na sa dulo ng bawat bagyo, mayroong kapayapaan at sa dulo ng bawat sakripisyo, mayroong wagas na kaligayahan. Wakas ng kwento.